Praise the Lord. We are blessed and happy, mga kapatid, na tayo ay nasa bahay ng Panginoon sa huling Sunday ng taon. Amen. No, masarap sa pakiramdam na tayo ay nasa simbahan in this last Sunday of the year. And I just have two reminders for everyone today. Ang una dyan, mga kapatid, ay lahat magsabing sa lahat ng panahon. Itong sabi ng Biblia, 1 Thessalonians chapter 5 verse 13, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Ang mababaw na translation ng "in everything" is whatever happens. Kasi pag inisip mo everything, bagay lang eh. Pero ang kanyang mababaw na translation sa English Revised Version is whatever happens. Kahit na anong mangyari. Now today, Thanksgiving Day natin. So dapat, ang nasa isip natin, hindi whatever happens kasi future yon, palitan natin ng whatever happened. Past tense. Ibig sabihin, kung ano man yung nangyari nitong ngayong taon, lahat ng kagandahan, kapangitan, kapugian, kahirapan, kasarapan ng buhay, dapat ang lalabas pa rin sa bibig natin ay, "Salamat, Panginoon." Dapat ang lalabas pa rin sa bibig natin ay, "Thank you, Jesus." Sige nga, magbigay ng example ng nangyari sa iyo last year. Pangit o maganda, sinong mag-volunteer? Isa lang. Sino nagkasakit this year? Praise the Lord. Sino ang nagkulang ng pangkain this year? Oh. Sino ang nahirapan sa pamasahe this year? Sino ang hinabol ng pinagkautangan this year? O sino na nagkaroon ng kaaway this year? O, huwag mahiya. Sino ang nadagdagan ng kaibigan this year? Sino ang nawalan ng mahal sa buhay this year? Sino ang nagkaroon ng new birth o bagong baby this year? Praise the Lord. Mga kapatid, sa kahit anong paraan o kahit sa anong pangyayari, sabi nga ng mababaw na translation, whatever happens. Dapat ang lalabas sa bibig natin ay, "Thank you, Lord." Salamat sa Panginoon. Alam nyo, no, I have very few minutes. Alam nyo mga kapatid, kapital natin ng mga Kristiyano ito. Yung gratefulness, kapital natin mga Kristiyano. Alam nyo bakit? Naku-confuse si Satanas. Binigyan kanya ng pangit, nag-thank you Lord ka. Bigyan kanya ng problema, nag-thank you Lord ka. Bigyan kanya ng sakit, nag-thank you Lord ka. Tapos pag bless ka, nag-thank you Lord ka. Hindi na niya alam kung anong gagawin para mapigilan ng papuri sa bibig mo. So kapital natin ito sa buhay. Sa pagiging Kristiyano natin, kapital natin ito. Ito mga kapatid ay isa sa pinaghuhugutan natin ng tibay. At isipin nyo na lang kung ano mga kapatid ang isipin ng mga taong nakatingin sa'yo na kahit na hirap ka na ang papuri mo, hindi pa rin mapigilan. Ibig sabihin, magiging tibay ka rin ng iba. So ngayong umaga mga kapatid, no, as we go on with our service, ilagay natin sa isip natin, I am blessed. Kahit na anong nangyari this year, praise the Lord, alalabas sa bibig mo, I am blessed. Kahit na anong pangit ang nangyari this year, sa bibig mo, I am blessed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa lahat ng circumstance, thank you, Lord pa rin. Amen. Sa lahat mga kapatid ng problema, thank you, Lord pa rin. And syempre, sa lahat ng blessing. Sino dito ang na-promote this year? Meron ba? Sino dito ang nakapagtrabaho this year? Sino dito mga kapatid ang nataasan ng sahod this year? Yan, praise the Lord. Sino dito ang nadagdagan ng kita this year? Sino dito ang nagka-negosyo this year? Sino ang nagkasasakyan? Nagkamotor? Yan, praise the Lord. Brother Junjin, nagkamotor, praise the Lord. Sa lahat ng mga bagay, mga kapatid, ang ating bibig ay lalagyan natin ng thank you, Lord. Amen. So mamaya, sa ating worship, sa ating pasasalamat, no, ang ilagay lang natin sa bibig natin ay, thank you, Lord. Kasi sabi ng Bible, sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. So dapat mamaya, walang puwang ang kalungkutan.
Mamaya, yung iyak mo mga kapatid, hindi mo maintindihan, malungkot ka pa rin. Noong nakarang araw, nag-pray kami kasi every night nagpipray yung mga bata bago matulog. So, siya, pastor makulit. Normal na prayer lang naman, di ba? Lord, thank you, ganyan. Bless us, Lord. Send your angels to protect us as we sleep, ganyan. And bless us tomorrow. After ko mag-amen, si siya umiiyak. Sabi ko, why are you crying? Sabi niya, sabi ni Bella, Isha, ba't ko umiiyak? Kasi yung ate, parang ate talaga eh. Sabi ni Isha, tears of joy to. Sabi ko, ayos. Prayer para matulog, may tears of joy daw siya. Tapos gaganyan-ganyan, sabi ko, kakaiba, no? So sana bata tayo, ano, yung kaya nating maging masaya sa lahat ng panahon. Yung kaya natin mga kapatid lagyan ng thank you Lord ng ating mga bibig sa lahat ng circumstance sa ating buhay. Kaya mamaya, huwag kang mag-worship na malungkot, ha? Amen? Mamaya, huwag tayong mag-worship dahil may masamang nangyari. No, mamaya, ang worship natin, puno ng pasasalamat. Ang worship natin, puno ng thank you, Lord. Kahit na anong nangyari, ang sasabihin natin, Lord, salamat pa rin. Lord, thank you pa rin. Lord, praise the Lord pa rin. Praise God. A second reminder before I step up in this pulpit, mga kapatid, isa sa sekreto ni David, bakit siya pinagpala, minahal niya ang church. Minahal niya ang bahay ng Panginoon. So ito, message naman para for this coming year. This year, malamang na-focus tayo kung paano tayo mag-grow. This year, na-focus tayo para sa ating mga sarili. But baka pwede mag-appeal sa inyo. This 2025, maglagay tayo ng desire na dapat mahalin talaga natin ang bahay ng Panginoon. So kung hindi natin ito na-express last year, isama mo sa desire mo this year na dapat meron kang may magawa para sa bahay ng Panginoon, meron kang maidagdag, meron kang maibigay, meron kang mga kapatid maiambag para sa bahay ng Panginoon. Malamang this year, ang nakalagay sa ating mga listahan at isipan, paano ka ma-bless, paano ka mag-grow, paano ka lumago. Dagdagan natin yan. Dapat this year, pagdating ng 2025, makita mo ang sarili mo na ginamit ka ng Diyos para lalong gumanda, lalong lumago, lalong mag-expand, hindi lang ang kanyang kaharian, ang bahay niya mismo. Itong house of God mismo, itong church natin mismo, napapabayaan kasi natin minsan. Minsan nawawala sa isip natin na ang church, kahit nasabihin natin physical building lang ito, church pa rin natin ito. Dito tayo nagwo-worship, dito tayo nagpipray, dito dinidinig ang panalangin natin, dito tayo pinagkakaisa ng Panginoon. So idagdag natin mga kapatid sa ating mga puso next year. Lord, gamitin mo ako para lalong gumanda ang aming simbahan. Idagdag natin sa ating mga listahan, idagdag natin sa ating mga desire. Because trust me, if you want God to love you and bless you more than you can imagine, love the house of the Lord. Mahalin mo ang bahay ng Diyos. Hindi yung parang wala tayong pakialam kung anong nangyayari sa bahay ng Diyos. Baguhin natin yan this 2025 mga kapatid. Lahat tayo magiging excited na mahalin at maipakita ang pagmamahal para sa bahay ng Panginoon. God bless you.